Alamin naman natin sa video na ito guys, no, kung sino nga ba ang author ng Bible, no? Sino ba ang totoong may akda ng Bible, no? Kasi marami akong napapanood ng mga interview na sinasabi nila na hindi sila naniniwala sa Bible dahil ang Bible daw ay gawa-gawa lang, dahil nga ito ay sinulat lang daw ng tao, no? So alamin natin sa video na ito guys kung tao nga ba ang may akda ng Bible, no? Kung gawa-gawa nga lang ba ito, no? So alamin natin para magkaroon tayo ng kaalaman, no? Para mabago yung baluktot na pananaw natin regarding sa Bible, no? Alam naman natin guys na ang primary author ng Bible ay si God, no? Di man sa paraan na siya mismo ang nagsulat sa Bible, pero ang Bible ay inspired ni God, kumbaga breathed out niya, no? Gumamit siya ng at least 40 authors na ginamit niya para magsulat sa Bible, no? Pero sila ay inspired nga sila ni God through the Holy Spirit of God, no? Kumbaga yung Holy Spirit ang nag-guide sa kanila para maging accurate yung mga sinusulat nila doon sa Bible, no? Yung mga sinasabi nila doon sa Bible, guided sila ni Holy Spirit, no? At saka, alam naman natin na yung mga tao na ginamit ni God bilang secondary author sa Bible ay hindi basta-bastang mga tao yun. Kung hindi yun ay mga faithful servants niya, no? Gumamit siya ng mga prophet, gumamit siya ng mga king na pinagkakatiwalaan niya, gumamit siya ng evangelist, gumamit siya ng apostles, at saka yung mga disciples ni Jesus Christ, no? Sila yung mga author sa Bible, no? Katulad na lang ni Moses, di ba? Si Prophet Moses, siya ang nagsulat ng first 5 books sa Old Testament, no? Sinulat niya yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy, no? Yan ang sinulat ni Moses, yung first 5 books ng Bible, no? At saka alam naman natin na si King David ay yan din ay faithful servant ni God, no? King ng Israel, no? Sinulat niya naman yung kadalasan ng verses doon sa Psalm, di ba? Si King David ang maraming na-contribute doon na verses, no, sa Psalm, no? Kahit magbasa kayo ng Psalm, napakahaba, no, napakaraming verses yung sa Psalm, pero kadalasan doon sa mga verses na yun ay sinulat ni King David, no? At saka alam naman natin na ang mga prophet din ni God, yung mga faithful servant niya, katulad na lang ni Jeremiah, diba? Si Ezekiel, si Daniel, si Isaiah, ay mga prophet ni God yan, mga alagad niya yan. At saka si King Solomon din, isa din sa magaling na king ng Israelites, no? Siya din ang nagsulat ng Songs of Solomon, Ecclesiastes, at saka Proverbs. Yan ang mga sinulat ni King Solomon, no? At saka yung iba naman, sinulat ng mga apostols, katulad ni Apostol Paul, Apostol John, tapos yung mga disciples ni Jesus Christ, no? Katulad nila Peter, si Matthew, diba? Si John, nagsulat din sila, no? At saka yung mga ibang evangelist, no? Na ginamit ni God bilang secondary author, pero yan sila ay mga totoong alagad ng Diyos, hindi basta-bastang mga author lang yan, hindi basta-bastang mga may akda lang yan na mga passive na mga authors na magsusunod-sunuran sa dictation ng iba, diba? Hindi sila ganun dahil sila nga ay may paninindigan sa pananampalataya nila sa Diyos, diba? Sila ay mga faithful servants, sila ang ginamit ni God at hinayaan ni God na i-express nila yung sariling creativity nila sa pagsulat, kasi may mga kanya-kanyang unique style sila sa pagsusulat, diba? Kung nagbabasa kayo ng Bible, iba-iba ang style nila sa pagsulat, kasi nga hinayaan nga sila ni God kung paano nila isulat yung Bible para ma-express nila yung uniqueness nila, yung creativity nila, para maipakita nila sa tao yung personality nila, no? Hinayaan sila ni God na gawin nila yon, kung anong style ang gawin nila, kung paano nila isulat yung book na yun. Ipinaubaya sa kanila ni God, pero ang mga sinulat nila ay si God mismo ang nag-inspired sa kanila, breathed out ni God, no? Katunayan ko sa inyo na ang scripture ay breathed out ni God, no? Ang nakasulat dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ang nakasaad dito, ang lahat daw na nakasulat sa Bible, no, scriptures, yung Bible mismo, no, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Bible, breathe out daw ni God, ibig sabihin, buntong hininga ni God, no? At ito daw ay kapaki-pakinabang para sa pagtuturo, para sa pagsaway, para sa pagwawasto, para sa pagsasanay ng tao tungo sa katuwiran. Para daw ang mga anak ng Diyos ay magiging kumpleto sila, magiging buo.
maging kumpleto sa kaalaman regarding sa mga salita niya, no? At magagamit daw itong mga salita na ito para maging basihan ng mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos para sa paggawa nila ng mabuti, no? Kumbaga, ang Bible ay sinulat siya para magiging guide siya ng mga believers, para ang mga believers ay alam nila kung ano yung mga bawal, alam nila kung paano sila mamuhay sa mundong ito, alam nila kung ano yung mga pinag-uutos ni God, alam nila kung paano sila kumilos, kung anong pananalita ang dapat nilang bigkasin. Kumbaga, magiging guide ng mga believers ito para mamuhay ang mga believers ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Kaya ginawa ang Bible, no? Yan ang purpose ng Bible, kaya isinulat siya, pero hindi siya gawa-gawa lang ng tao. Kung hindi, si God ang primary author ng Bible, secondary author lang yung mga tao na ginamit niya, yung mga faithful servants niya, no? At saka, kung gawa-gawa lang ang Bible, bakit natutupad yung mga prophecy ng prophet sa Old Testament? Katulad na lang ni si Isaiah, di ba, si Micah, si Charaya, di ba, nagpo-prophesy sila. Bakit natupad? Isa sa mga prophecy ni Isaiah na natupad, no, ay yung prophecy niya sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. O bakit itong prophecy ni Isaiah na ito ay natupad sa New Testament, no, na sa pamamagitan ni Virgin Mary, di ba? Naglihi siya, tapos, di ba, nagbuntis siya hanggang sa pinanganak niya si Jesus Christ, no? Natupad yung isa sa prophecy ni Isaiah. Tapos, isa din sa prophecy sa Old Testament na natupad din ay yung prophecy naman ni Micah sa Micah chapter 5 verse 2. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from the old, from ancient days. O bakit ito natupad din ito? Nakasulat, manggagaling sa kanila yung ruler ng Israel, no? Manggagaling daw sa Bethlehem, o doon nga ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, di ba? Kung isa din sa prophecy ni si Charaya, di ba? Sa 11 verse 12 na sinasabi niya doon na ang Messiah daw ay ibibitray daw sa halagang 30 pieces of silver, di ba? Alam naman natin na si Judas ay pinagkanulo niya si Jesus Christ sa halagang 30 pieces of silver, no? Kaya natupad yung prophecy ni si Charaya na to, no? Kung hindi totoo ang Bible, bakit natupad ang mga prophecy? At kung hindi totoo ang Bible, kung gawa-gawa lang ng tao, bakit natutupad yung mga prophecy ng mga prophet sa Old Testament, no? At saka sabi rin dito sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God, as they were carried along by the Holy Spirit. Nakasaad nga dito, wala daw prophecy sa Bible na nagmula sa sariling interpretasyon lang ng tao. Kung hindi, yun daw mga nagpo-prophesy, yung mga prophet na nagpo-prophesy doon sa Bible, ang mga sinasabi daw nila ay mismong galing kay God, no? Kung baga, nilagay ni God yung mga salita niya sa bibig nila, yun ang sinasabi nila mismo galing kay God, no? Sa pamamagitan ng Holy Spirit ni God, di ba? Yung Holy Spirit ni God ang naglagay ng mga salita doon sa bibig nila mismo. Kaya sila nakakapaghula, nakakapag-prophesy dahil si God mismo ang naglagay ng mga salita sa bibig nila. So patunay na ang Bible ay totoo siya. At hindi siya gawa-gawa ng tao, hindi siya likha lang ng tao, hindi siya ay tunay siya, no? Totoo ang Bible, no? At saka, nakasaad tayo sa scriptures na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya ang ibig sabihin, ang langit daw at ang lupa ay mamamatay, pero ang mga salita ng Diyos ay kailanman hindi mamamatay, mananatiling buhay kahit ilang generations pa yung magdaan. Kahit na ilang generations pa yung lilipas, ang mga salita ng Diyos ay mananatiling buhay. Kaya, patunay lamang na ang mga salita ng Diyos ay totoo. At saka si God ay napaka-faithful niya lahat, as in sisiguraduhin niya sa atin na lahat ng mga nakasaad sa Bible
ay magaganap at magaganap, mangyayari at mangyayari yan dahil tulad ng sinasabi ko, ang nakasaad sa Bible ay pawang katotohanan, walang kasinungalingan kasi alam naman natin yan na si God ay hindi tao para magsinungaling, siya ay Diyos, di ba? Tunay siya, totoo siya, walang kasinungalingan sa kanya, kaya talagang matutupad kung ano ang mga nakasulat sa Bible, no? Kaya baguhin na natin yung perspective natin na lagi natin sinasabi. Hindi tayo naniniwala sa Bible dahil ang Bible gawa-gawa lang. Yung iba, tinatawanan lang nila yung mga salita ng Diyos. Yung iba, nagdadalawang isip. Yung iba, nakikipag-argue pa sila regarding sa mga salita ng Diyos, no? Ito ang patunay na ang mga salita ng Diyos ay katotohanan at ang mga salita ng Diyos ay galing mismo sa Kanya. Hindi man siya ang nagsulat when it comes to writing, pero tulad na nakasaad sa Bible, buntong hininga niya, inspired niya yung mga author na ginamit niya bilang secondary author, no? So, sana guys, no, maunawaan natin ito. Sana mabago natin yung pananaw natin regarding sa Bible. Hindi po siya gawa-gawa ng tao. Kung hindi, si God mismo ang author or may akda ng Bible, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin guys, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!